Maganda tong stand na ito na bili natin eh. Ganda nito stand na ito. Okay, go. Ayan, naka-live na ako. Hello everybody, naka-live ako. Okay, sige, go. Eto sir, tanong po ito ni... Check muna natin kung ano. Ayan, okay, sige. Tanong po ito ni Mr. Chang. Hello po idol, good evening po sa'yo. Idol na idol po kita. I am a proud gay po idol, pero mayroon po akong isang anak at nasa poder ko po siya. Kaso po hindi po ako tanggap ng magulang ko dahil bakla na nga daw ako, nag-anak pa ako ng isa pa. Ano problema ron kung bakla ka tapos nag-anak ka? Hindi ko mag-gets yun. Okay, sige. Paano po ba ako magiging socially acceptable sa lipunan, sir? Kasi bakla po ako pero may anak po ako. Okay. Generally, ito, isa sa mga strengths ng mga bakla na baka hindi nyo lang napapansin, nakakatawa kayo sobra. And I mean that as a form of compliment. Magaling magpatawa ang karamihang mga bakla. Ngayon, ito ang problema pag hindi ka masyadong magaling magpatawa. Yan ay isa sa mga problema pag hindi ka masyadong magaling magpatawa. Kasi for the longest time, natatanggap ng mga tao yung mga nakakatawang bakla. Literal, magagaling na mga komedyante yung mga bakla. Katulad nila Vice Ganda, katulad nila Poo, at ng marami pang iba pang mga magagaling na mga komedyanteng mga bakla. Yung iba nga mga bakla, komedyante sila, behind the scene lang sa mga tropa lang nila Tapos tanggap sila ng mga tropa nila dahil doon, at ipinagtatanggol pa sila ng mga tropa nila dahil doon. Ngayon, ito problema mo, pag hindi ka komedyante. Seryosong bakla ka halimbawa, tignan mo, ang isa sa mga pinakamagagandang halimbawa ng seryosong bakla na inirerespeto pa rin ng lipunan, Tito Boy Abunda. Tito Boy Abunda. Oo, sabihin mo na walang anak si Tito Boy Abunda. Wala namang problema kung wala siyang anak Pero isa sa mga may anak na bakla, si Ojo Diaz, tatlong anak. Yeah. Wala akong nakikitang mali ron Kung bakla ka tas meron kang anak, wala akong nakikitang mali ron. Ang mali, yung lipunan sa paghatol sa'yo. Yeah. Kasi ano naman ang diferensya kung bakla ka tapos may anak ka? Anong problema ron? Sa akin niya, karangalan pa yun. Bakit? Kasi bakla ka pero nag-anak ko. Diba? Lalo na kung maayos na klase ng bakla ka. Kasi may mga bakla talaga, diretso, hindi talaga ka-respeto Pero may mga bakla, straight out. Tangan ipagtatanggol ko talaga ng baragan pag binastos yung mga bakla na kaibigan ko Alam naman nila yun Alam nila yun, di ba alam niyo yun? Pero alam mo, sa akin simple lang naman ang konsepto Hindi lahat ng tao matatanggap ka. Bakit? Kasi merong ang tawag, stereotyping. Mike daw, sir. Ha? Anong problema? Hello? Hindi daw marinig. Hindi ako marinig saan? Sa Facebook? Idol. Dali, ayusin ko muna sandali yung mic ko. Okay na to. Sigurado okay na to. Audio mo daw, boss. Audio ba ni Gil? Okay. Audio mo okay? Type yes na lang po kung yung audio ko okay. Ayan. Sige, going back sa pinag-uusapan natin. Mic mo daw, sir, parang may hamog. Huh? Parang may hamog daw yung mic mo. May hamog? Hello? Hamog? Type yes na lang po kung okay na po yung mic. Okay na ba yung mic? Paki-check nga. Teka muna, baka naman yung sa TikTok yung binabanatan. Hindi po, Facebook po. Boss mic, Type yes nga kung okay yung hamog. Okay daw Mic mo may parang hamog yung volume. Okay. Mahina yung mic, idolo. Mahina. Okay, tanggalin na lang muna natin. Yan ako. Yan. Pagtsagain nyo lang muna. Okay na ba? Ayos na ba? Ayos na ba yung mic? Ayos na daw po. Okay, good. Sige, tinanggal ko na muna yung DJI. Re-reformat ko na lang mamaya kasi yung panahon kasi ngayon di maintindihan Minsan maayos yung panahon, tapos minsan naman maulan katulad nitong panahon ngayon. Nagiging parang daw kanina yung audio mo, sir. Feeling ko yung DJI yun. Okay lang, pagpatawad mo na lang sa DJI company. Okay, so going back to sa pinag-uusapan natin. Daw, sir, doon naiipit sa leg mo. Ha? Naiipit ata sa leg mo. Ganun ba? Sa'yo daw po yung mahina, sa akin so sa akin lang yung mahina. Saksak natin ulit testing lang natin. Dikit daw sa leg mo, Okay. Testing natin to. Dito na lang. Gamitan ko na lang ng Ang ganda na tong mic na to. May tag ito? May magnet. Okay, doon sa pinag-uusapan natin tungkol doon sa bakla na may anak. Wala akong nakikitang problema doon sa iyo. Nakikita kong problema yung sa lipunan. Ngayon, hindi naman natin maaalis yung stereotype Ngayon, tinatanong mo ngayon kung paano yung socially acceptable behavior para matanggap ka ng lipunan. Eto, sad to say, ang mga tao in general, siraulo lang talaga. Tayong mga tao, siraulo lang naman tayo. Mapaghatol tayo sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Katulad nun, inahatulad nyo rin, ayun na mabigat, tangina mismo magulang mo, inahatulang ka. Eto na lang, sa akin, simple lang naman ang konsepto Galingan mo na lang sa buhay. Galingan mo sa buhay. Tabaan mo utak mo, lupitan mo, tindihan mo, gawa ka ng maraming resulta.
Kasi pagka resultadong tao ka, sa mas madalas na pagkakataon, hindi ka matatarget ng pagiging stereotype ng mga tao kahit bakla ka pa eh. Tignan mo, sinong tao ang bumastos kay Tito Boy? Sikat. Sikat na tao ha. Meron bang balita na sikat na tao binastos si Tito Boy Abunda? Parang wala akong balita ng ganun eh, di ba? Wala akong balita ng ganun. Bakit? Unang-una, resultado si Tito Boy. Pangalawa, respeto Tito Boy. Di ba? Vice ganda. Meron ba? May bumastos ba kay Vice na sikat? Diba? Oo, komedyante siya. Paminsan-minsan sumasablay din naman siya eh. Pero tignan mo, hindi siya dinidis ng kapwa niya sikat. Isipin niyo yung konsepto na yun, na ang dumidis lang kay Vice ganda, yung mga tangina hindi naman nagmamatter ng mga opinion. Diba? Mga hindi nagmamatter na opinion ng mga tao. Yung mga taong kadalasan, wala nga narating sa buhay eh. Tingnan mo, sa akin simple ang konsepto eh. It doesn't matter na kung lalaki ka, o babae ka, o bakla ka, o tomboy ka. Pag magaling ka sa buhay, in general, wala masyadong mangi-stereotype sa'yo. Ngayon tatanong mo kung paano socially acceptable behavior, tignan mo na lang yung common denominator ng mga kilos mo, Gil. Tignan mo na lang yung common denominator ng mga kilos mo na nakakakita ka ng pinakamagandang reaction galing sa mga tao. Doon ka ngayon mag-focus. Yun yung socially acceptable behavior mo. Kasi ganun ako nag-aaral ng social acceptability eh. Yung mga behavior ko natanggap ng lipunan, including yung pagmumura ko. Nakita nyo, pansin nyo, di ba? May mga nagdidis sa akin tungkol sa pagmumura ko eh. Understood na yun. May mga nagdidis sa akin pati sa paninigarilyo ko, pagtutubako ko, o pag-inom ko ng kung ano man sa harap ng camera, including cobra. Di ba? Nakikita nyo yun, di ba? Pero nakikita nyo rin naman at the same time na yung general majority ng nasa comment section ko, pumapabor sa akin, hindi against sa akin. Bakit nangyari yun? Kasi ako mismo, personal, nag-aaral ako sa mukha ng mga tao. Ito, Pilipinas, makinig kayo sa akin. Learn from me. Mag-aral kayo galing sa mga mukha ng mga tao. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, ang mata at ang facial expression, sa madalas na pagkakataon, ang hirap itago nung totoong nararamdaman ng tao galing sa facial expression at saka sa kilos ng mata, lalo na body language. Halimbawa, tema, isipin mo, halimbawa, nagsasalita ka. Halimbawa lang nagsasalita ka. Tapos, nakikipag-usap ka sa tao. Tapos, yung taong kausap mo, lumingon sa kaliwa. Tapos, umikot yung mata. May pinunto ka nung eksaktong pagkakataon na umikot yung mata ng kausap mo. Alam mo na, hindi tanggap ng tao na yun kung ano man yung sinasabi mo, kahit hindi siya magsalita, kahit hindi siya kumontra. Matuto kayong bumasa ng lengguwahe ng kilos ng mga tao. Tawag nun sa English, body language eh. Yung kilos ng mata, yung kilos ng muka, yung kumpas ng balikat, yung kumpas ng kamay, yung pitik ng katawan. Matuto kayo ng body language. Tapos, tignan ninyo kung saan may pinakamalaki kayong nakukuhang positive na reaction galing sa mga tao, sa mga bagay na ikinikilos ninyo sa paningin ng mga tao. Tapos, stick to that. Yun na mismo yung socially acceptable behavior mo. Tapos, meron every now and then pumipitik. Every now and then may pumipitik na hindi gusto ng tao yung kilos mo. Stay away from that. Ngayon, pag dinamihan mo na ngayon yung socially acceptable behavior mo na nakadepende sa reaksyon ng mga tao, kahit may konting pitik pa, minsan napapalampas na ng tao yun. Yun ang sagot ko ron. Make sense, Pilipinas? Nagme-make sense ba sa inyo? Type yes nga kung natututo. Type yes nga kung natututo. Etong sagot ko na to, hindi na importante kung lalaki ka, babae ka, bakla ka, tomboy ka, hindi na importante. Ang bottom line simple, kapaki-pakinabang yan kahit ano pa kasarian mo. Lapat sa lahat yan. Socially acceptable behavior na nakadepende sa reaksyon ng mga mismong tao na nakikinig sa'yo kapag ka nagsasalita ka o kumikilos ka sa harap nila. Bigyan mo lang ako sandali yung kalahating minuto. Siguraduhin ko lang muna na narinig nila yon at naintindihan ng audience ko yun. Type yes nga kung naintindihan nyo yun, Pilipinas. Sa TikTok kami nag-yes. Okay, good. Facebook. Wait lang po. Facebook. Waiting tayo sa Facebook. Gusto ko lang masiguradong naintindihan nyo yun, Pilipinas. Yes daw Kasi po. kapaki-pakinabang yan, hindi na importante kung ano pakasarian mo. Okay? Ayos Okay na? na po, meron Okay. na po. Pero akong Mike Gil, may tanong daw yung audience ko dito sa gilid. Sige dito, brother. Habang nagpapatila ng ulan. Dito! Dami eh. Okay, sige. Hawakan mo na lang to. Oh, sige. Regarding sa sa business, Sige. meron akong munting kabuhayan, munting negosyo. Okay. Nasa telco business ako, sir. Okay. And then, yung business, kumikita naman na less than 100 a month. Okay. So, paano ko masasabi na
okay na lang ba yun? Tama na ba yun? Or Ikaw yung magsaset ng okay na. Hindi ako. Ikaw yung magsaset ng okay na. Bakit? Kasi, importante, meron kang target. Meron kang projection. Kasi meron kasing mga panahon na talagang tangina sobrang lakas talaga eh. tama? Meron namang panahon na pukin ng ina mo kahit anong gawin mo talagang hindi talaga nagre-respond yung merkado. You just have to make sure na kahit hindi nagre-respond sa'yo yung merkado, sapat yung kinita mo dun sa peak season para makabayad ka ng lahat ng expenses mo sa off-peak tapos kumita ka pa rin at the same time. Paano boss yung ano? Paano yung minsan umaabot sa point na mas malaki yung expenses kaysa dun sa Nangyayari talaga dun yung sa brother paminsan-minsan. pumapasok na pera? Actually, yun, nangyayari nga yun, I will say, sa madalas na pagkakataon sa mga negosyo, in general, madalas. Maliban na kung talagang magaling ka talaga sa negosyo. Kasi ako, personal, nararanasan ko rin yung brother. Meron akong ilang mga... Hindi na pala, mahirap magsalita. Okay. Ganito na lang. Mahirap magsalita eh. Merong mga negosyo na seasonal. Halimbawa, resort yung negosyo. Diba? Seasonal yan eh. Pag off-peak, katulad halimbawa sa panahong mga maulan, alam mo na mas malaki yung expenses nila. Kasi merong renovation yan every now and then eh. Papapinturahan mo, meron kang tao doon na yung tao na yun, nagme-maintain nun. Eh kung halimbawa, sa loob ng isang buwan, yung ginastos mo ron, yung ilaw, yung tubig, yung tax, na hindi na natin pinag-uusapan madalas yan, tax eh, diba? Kasi taon-taon yan eh. Tapos, meron pang mga, along the way, may mga maliliit na bagay na mga masisira. Tapos minsan, hindi enough to cover the expense kasi minsan sa loob ng isang buwan, 2-3 beses lang narentahan yung lugar mo. May mga ganun pagkakataon eh. Off-peak kung tawagin. Paano boss yung ano? Ngayon, tingnan mo, katulad nung sa'yo. Yung sa'yo, nagbabayad ka ng tao? Meron. Meron ka mga tao? Hindi. Isa lang. Kasi meron lang ako isang shop. Okay. Oo. Tapos, ito yung ano, isa pang tanong ko, boss. Yung, regarding dun sa typical na pangarap ng isang tao. Doon muna tayo sa isa. Hold that question. Gusto ko munang masagot muna ng buo yung isang tanong mo eh. Yung tungkol doon sa negosyo. Paano mo malalaman pag okay ka na? Kapag kinuwenta mo ng isang buong taon. Tapos, yung kita nun, enough para cover lahat ng expenses, isabay mo na rin, pati kumita ka ng konti, isabay mo na rin, pati yung kapritsyo mo, isabay mo na rin, pati yung pang-aral ng anak mo, isabay mo na rin, pati yung kapritsyo ng anak mo, ng misis mo, at ng kung ano-ano pa, tapos isabay mo na rin na pag inatake ka sa puso, halimbawa, at buhay ka pa, kaya mo ipagamot ng sarili mo sa ospital, isabay mo na rin na yung kung halimbawa, yung asawa mo o yung anak mo nagka-cancer na, halimbawa lang sapat yung meron ka para ipagamot sila. Kung palagay mo hindi pa sapat, then you have to push further. Meron akong kaperanggot na funds. Savings kung tatawagin. And then yung gusto kong malaman yung tungkol regarding dun sa typical na pangarap ng tao na paano ba natin meron bang elevator para makapunta tayo dun sa typical na pangarap, let's say bahay, kotse, permanenteng savings na just in case na may emergency, meron kang pwedeng pagkunan, hindi yung kung saan ka pa mangungutang. And then, puntahan natin yung income nung munting negosyo ko na kumikita lang siya ng ganun. Kaya ba yun? Meron. Ang tanong mo, meron bang elevator? Oo, 2 palapag. 3, if I may. 3 palapag yung elevator. Una, tatalinuhan mo. Pangalawa, pagtatrabahuan mo. Pangatlo, pag-iipunan mo. Magaling ako mag-ipon, boss. Magaling ako mag-ipon. At the fact na tinatanong mo sa akin yan, ibig sabihin nung kulang pa ipon mo. naniniwala akong oo. Magkano ba hinahabol mo? Dapat mo munang malaman kung magkano. Tsaka mo masasabing sapat na. Bakit? Kasi hindi ka makakarating sa isang lugar na hindi mo alam kung saan yun. Halimbawa, pupunta kami ng Angono. Kain kami kay Boss Chester. Okay. Sige, tara, punta tayo. Galing tayo Makati. Pagdating mo ng Angono, saan sa Angono? Hindi ko alam. Palagay mo makakarating ka rito? Kailangan mo munang alamin eksakto. Magkano ba talaga hinahabol mo? Alamin mo muna eksakto kung magkano hinahabol mo. Tapos, pag nahabol mo ba yon, sasapat na ba sa'yo yun o hindi pa?
Kailangan mong maabot yung point of abundance kung tawagin. Yun yung konsepto na, itong kinikita ko na to, sapat na to cover all my expenses at in case of emergency, may ilalabas ako, sapat na rin to para medyo konting makapag-expand ako kasi hindi ko naman gustong mag-expand ng sobra-sobra dahil sasakit naman ang ulo ko ng sobra-sobra. Tapos, baka may tendency mapabayaan ko yung negosyo kapag nag-expand ako ng sobra. Kailangan mong mahanap yung point of abundance. Nasaan ba talaga o magkano ba talaga yung hinahabol mo para masabi mong okay na ako sa ganito, maligaya na ako sa buhay, and then you can push for the afterlife or for any endeavor that is far greater than just business alone. May ano boss, may level yung successful ng buhay ng isang tao. Depende sa tao kung ano yung successful na gusto niya mangyari sa buhay niya. So doon tayo sa pinakamababang level ng pagiging successful ng tao. Siguro nandun ako, which is yung meron akong pondo na pwede kong sabihin na ano't ano man mangyari sa akin at sa pamilya ko, kaya kong itaguyod yun nang hindi ko kailangang humiram sa ibang tao. Good. Mangutang sa ibang tao. Okay. Pero paano ko ba masasabi na yung pagiging successful is nakuha ko yun kahit nasa mababang parte o level ng isang pagiging successful na tao? Paano mo makukuha yun pag namatay ka na? Kasi tinan mo, kahit anong dami ng pera mo, kasi ito success sa mga tao in general lalo na sa mga alta sosyedad, money, power, fame. Pera, kapangyarihan, kasikatan. Yan ang pinaka-common sa mga nasa alta sosyedad. Sa mga nasa ilaliman, masikir lang nila yung kinabukasan ng anak nila o ng magulang nila, okay na sila Yan ang common sa mga nasa ilaliman. Ngayon, ang mga nasa ibabaw, yung mga talagang, alam mo, striving for more. Money, power, fame yan Yun ang common. Ngayon, malalaman mo na successful ka na overall, kapag kamatay mo, tinatanggap ka ng Diyos sa langit. Kasi kahit ano pang dami ng money, power, fame mo, tangina pag tinatanggi ka ng Diyos, brother, you have come so far just to lose in the end. Ang layo ng pinilit mong abutin. At narating mo yung layo na yun para lang matalo pagdating sa dulo. Talunan ka pa rin pag di ka tinanggap ng Diyos sa langit. Ang pinaka-overall nun, brother, hindi kasi ang purpose ng buhay ay money, power, fame. Hindi rin ang purpose ng buhay, paikutin mo buhay mo sa anak mo, paikutin mo buhay mo sa asawa mo, paikutin mo buhay mo sa pamilya mo, paikutin mo buhay mo sa kapwa-tao mo. Hindi yun ang purpose ng buhay. Ang purpose ng buhay, merong kadugtong itong buhay na to. Yun yung kabila. Doon ba sa kabila, tinatanggap ka ba ng gumawa sa'yo? O tinatanggi ka niya? Doon nagkakatalo yung brother. Kaya I strongly suggest you be a kind person. You be a good person. Tapos, yung ginagawa mo, nakabutihan sa kapwa-tao mo, ialay mo sa Diyos nang hindi mo na pinapakita sa kapwa-tao mo. Makapag-invest ka man lang sa kabilang buhay. Importante investment sa kabilang buhay, brother. Para mayaman ka na rito sa buhay na to, mayaman ka pa sa kabila. Importante yun. Hindi naiisip ng maraming mga tao yan Tignan mo yung greed ng mga nasa gobyerno. Putang ina, sobrang greed for power. Sinisira na nila yung kapwa-tao nila. Sobrang greed for money, kinakain na nila pati pera ng taong bayan. Sobrang greed for fame, na kahit hindi para sa kanila, inaangkin nila yung pinaghirapan ng kapwa-tao nila. Diba? Palagay mo ba yung mga yan? Tangina, pagdating sa dulo, successful yan? Yung mga influencer nga, ng mga nagpapanggap na mga putang inang kayayamang mga influencer na mga ulul ang tingin ko sa kanila. Ang dami niyan sa social media. Nagsisipagpanggap ng mga sobrang mga bilyonaryo, trilyonaryo. Samantalang yung may-ari ng San Miguel Corporation, simple. Samantalang yung may-ari ng Rubina, simple. Samantalang tangina, yung mga bilyonaryo natin dito sa Pilipinas, simple silang lahat. Itong mga putang inang yayabang-yabang sa social media, akala mo naman kapantay ng mga putang inang talagang sobrang yayamang mga tao. Tapos, when you look at their shit inside their closet, maintindihan mo, putang ina mo, kaya ka pala ganyan. Kaya ka pala mayabang pagdating sa pera, kaya ka pala mayabang pagdating sa sasakyan, sa bahay, at sa kung ano-ano pa, kasi iniinggit mo kapwa-tao mo. Tapos pag nainggit sila sa'yo, either manonood sila, sa'yo papasok ang pera, o meron kang pinapasign upan na course, o nagpo-promote ka ng sugal. See? Ayan, palagay mo ba yung mga tao na yan successful? Tangina, iba nga dyan, nakakadiri ang buhay. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Kilala ko sila personal Boss, isa pa. Sige. May mali ba sa akin na parang, kasi kung
kung titignan ko yung sarili ko, dun sa regular na empleyado, typical na empleyado, na nagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw, kaya kong sabihin, alamang ako ng kalahating guhit sa kanila pagdating dun sa income na mapasok sa akin na day. So tama ba na parang hindi ako kontento doon, o dapat mas magangad pa ako na dapat mas mataas pa doon yung kinikita ko sa kung ano. Matuto kang makontento, brother. When I say matutong makontento, hindi ang ibig sabihin nun tumigil ka na sa kung ano meron ka ngayon. Kasi ang ibig sabihin sa akin, personal, ng pagkakontento, yung lahat ng meron ka, nagpapasalamat ka at maligaya ka at hindi ka naiinggit sa kapwa-tao mo. Pero, kung saan ka papunta, whether it be financial or spiritual, kontento ka din kung saan ka papunta. So, kung gusto mong lumaki yung kinikita mo, walang masama ron. As long as hindi ka naiinggit sa kapwa-tao mo, hindi ka nakakatapak ng kapwa-tao mo, tapos meron ka talagang direksyon na gusto mong puntahan. Kasi magkakaproblema ka dyan, brother, pag naiinggit ka na sa iba. Doon ka magkakaproblema. Oo, striving for more ka nga. Bakit? Para ipagyabang sa kung sino mang iba. Kasi meron ako makakilala, lalo sa social media, kaya nila gustong dumami pa yung pera nila para lalo sila makapagyabang. Ang daming mga ganyan tao eh. Tangina, yung mga bumibili ng mga sasakyan na hindi naman nila kayang hulugan ng monthly, pag tingnan mo, tangina ito, legit ito, tingnan mo. Makikita mo sa kalsada to, malapit na. November, December, ang kalsada congested. Lalo EDSA. Putang ina, sobrang traffic ng November and December. Tapos, makikita mo, every other car is brand new. Walang plaka. Every other car, brand new. Bakit? Tangina, may pan-down payment ang mga ulul eh. Diba? Tignan mo, pag tungtong ng March, nagkakaplaka ba yung mga yun o nasosoli sa kasa? Tama? Kasa. Bakit? Kasi nga, ang dami nga kasing tao na gustong bumili ng mga bagay na hindi naman talaga nila kayang bilhin para ipagyabang sa mga taong hindi rin naman nila gusto. Ingatan mo lang yung sarili mo dun eh. Yung konsepto lang na yun, ingatan mo yung sarili mo dun na dapat kontento ka sa lahat ng bagay na meron ka ngayon. Hindi ka naiinggit sa iba. Pero dapat kontento ka rin sa direksyon kung saan ka papunta sa mga susunod na panahon. Ang kulang sa'yo, pagka-kontento, at malapit ka na dun. Malapit ka na dun. Kasi tinatanong mo nga kung okay na ba o kung yung success na meron ka ngayon, ayos ka na ba dun. Tinatanong mo yun. So, ibig sabihin nun, malapit ka na dun. Kasi malapit mo nang masabi kung hanggang saan ba talaga, kung magkano ba talaga ang hinahabol mo sa buhay. Tapos, pag nakukuha mo na yun, na regular nakukuha mo yun, at tumataas pa kada taon, yung mismong direksyon mo, magiging mas malinaw na sa'yo. Yun, nasagot ko ron. Thank you, sir. Happy? Sarap ng sinigang? Yes, sir. Okay, sige. Sakto sa maulan na panahon. Ayos. Sakto sa maulan na panahon. Ayan. Maraming salamat sa pagbisita, brother. Na-appreciate ko kayong dalawa. Salamat, ha. Thank you, sir. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Ayan. Sige. Ayan. Adjust ko lang, sir, ha? Medyo di ka nakikita ka. Ayan, okay na. Ano comment nyo doon, Pilipinas? Naintindihan nyo ba yung pinag-usapan namin nung isang bisita rito? Yan yung mga conversation na nandito, Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo, bisita kayo dito. Hindi na importante kung bumili kayo o hindi. Hindi na importante yun. Makita ko lang kayo, makakwentuhan ko lang kayo, maligaya na ako ron. Bisita kayo rito. Promise, susulitin ko yung oras ninyo at susulitin nyo rin yung oras ko. Mag-e-enjoy tayo pare-pareha sa mga kwentuhan na nandito. Hindi nyo lang alam, pero ang daming kwentuhang nangyayari dito. May mga matataas na taong bumibisita rito sa akin eh. Sige, go. Tanong po ni J.A. Arianza. Ay, bago tayo basahin yung tanong, nagpapa-shoutout kanina si Chef Anthony Ang. Ay, hello, Chef. Kamusta? Ay, teka, may utang pa pala ako sa taong bayan. Yung Gcash. May pusa ka tuloy. May pusa ka. Okay. Yung Gcash pala, hindi ko pa pala nasasend. Pero meron na kaming na-screenshot ng mga nakaraan. Nakalimutan ko lang kasi sobrang busy kanina, tapos ang daming naging problema eh. Dapat, umaga ko ginagawa yun para pagdating ng hapon, posted na. Sige. Yaman na, magsisend ako ng Gcash. Tapos, magdagdag ulit tayo ng pangalang gabi bang yun? Tatlong Gcash? Tatlong Gcash na ngayon. Tatlo na ngayon, yes. Gcash? Okay. So, tatlong Gcash na ngayon. Sige, tagsing 50 pesos. Mamaya na, pagkatapos ng palabas. Pero kailangan ko sa inyo, i-share nyo muna itong live na to. Yeah. Wala naman akong kinikita rito eh. Wala akong ads dito sa live na to. Ang pakinabang lang nito sa inyo at sa atin, pare-parehas, yung mga tanong ninyo, tanong din ng iba. So, pagka na-share mo yung live, nasagot na yung tanong mo, nasagot pa yung tanong ng iba.
nakatulong ka sa kapwa-tao mo. Sige, go. Next question. Ayan. Tanong po ni J.A. Arienza. Idol, anong masasabi mo sa sinabi ni VP Sara Duterte na bubuhatin niya raw si dating Marcos tapos itatapon niya sa West Philippine Sea? Sagot, banat niya kay PBBM. Hindi ko rin narinig yan. Hindi ko alam kung totoo yan. Hindi ko alam kung legit yan. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero alam mo na ang nagsasalita isang inis na tao. Naiinis siya. Kung ano man ang dahilan ng kinakainis niya, wala nang pakinabang sa akin. Sorry pero alam mo, issues na lang yan Sinabi yan ng isang inis na tao. Halata naman naiinis si Sara Bakit? Inuungkat sila Pare-pareha silang inuungkat. Tapos lahat ng mga kaalyado nila. Tingnan mo, katulad kay Kibuloy, diba? Nakita nyo yung nangyayari, diba? Hindi naman lingid sa kalaman yun Ingat kayo, dahan-dahan sa biyahe. Hindi naman lingid sa kalaman nyo yun na inuungkat sila. Kung ano man ang dahilan, alam nyo na rin naman, mahirap magsalita kasi masyadong marami na nalalaman ko Ang mahirap niyan, makapagsalita ako ng self-incriminating. Diba? Na nagsalita ako ng bagay na tangina di ko kayang panindigan. Mahirap So, tungkol doon sa bagay na yun, abstain na lang muna ako dyan. Pas muna ako sa mga usaping politika, nakakasuya Puro sila politika ngayon. Pas muna ako sa usaping politika. Sige, ang sarap-sarap lang yan. Masarap sa tenga yan Pero hindi kasi ko cloud chaser. Hindi ako interesadong makialam sa politika. Hindi ako cloud chaser. Ang dahilan, nagtatanong lang naman kayo sa akin, kaya yung mga ibang cloud, sinasagot ko Katulad nung kay Boss Parak at saka kay Kuya Renan, di ba? Yung tunggalian nung dalawa pagdating sa OTY. Tapos yung tungkol kay Pio Balbuena at saka doon sa sombrerong tambay. Pero gusto mo ng diretso, hindi ako masyadong mahilig sa cloud Sumasagot lang ako sa mga tanong ninyo, pero hindi ako interesado sa ganun. Pati yan, yung politika. Hindi ako masyadong interesado sa politika. Sumasagot lang ako sa mga tanong ninyo. Pero ngayon, abstain muna ako dyan sa parte na yan. Kasi wala namang pakinabang sa ating mga Pilipino. Kung ano man yung sinabi ni BP Sara dun sa eksaktong pagkakataon na bubuhatin daw. Ano pakinabang sa ating mga Pilipino nun? Bukod dun sa nakikita mo na merong possibility na yung Vice President mo, unstable ang emotions. Yun ang possibility. Sabi mo ba, sir, na dahil babae siya, kaya siya ganun? Hindi siya dun lang sa konsepto na pagiging babae. O siguro pagiging babae, that's one thing. Pero dun sa konsepto na nai-stress na ng sobra ang BP Sara nyo. Obvious naman, di ba? Yung mga kilos niya, unstable na So yun nasagot ko ron. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni A. Boss, gawa ka nga message about depression. Dumadami na po kasi ang cases ng suicide. Oo nga, Sige, mag-shoot tayo. Shoot tayo ng isa tungkol dun. Para hindi siya, kumbaga, sinagot ko lang yung tanong. Maglabas tayo ng mismong production tungkol dun. Kahit isang video lang. Sige. Gagawin ko yun. Salamat sa suggestion mo, gagawin ko yun. Mahalaga po ba na bigyan ilagay mo rin sa to-do list ko yun. Okay. Pero malamang mamumove yan hanggat hindi pa stable yung proseso rito. Pag na-stabilize na yung proseso, konti na lang yung ginagawa ko, personal, yun, tsaka natin banatan yun. Gamitan natin ang camera para malinaw. Sige, go. Ito, personal question, sir. Dapat po ba talaga nating pahalaga ng mental health ng mga kabataan ngayon? Dahil nga, sobrang hina na ng emosyon nila, di nila kayang handle. Kailangan mo talaga isa sa Taka na sa akin nga, bawasan nyo yung screen time nyo Lalo na, gabayan nyo yung mga kabataan tungkol sa social media. Tangina, mga kabataan, parang sponge yan. Hindi mo maisisisi sa kabataan nyo, masisisi mo sa magulang yun. Parang sponge ang mga kabataan. Lahat ng makita nila, ina-absorb nila. Tignan mo, isipin mo, may mga kabataan nga, proud siyang sad boy siya Oo, sige, sabihin mo nakakadiri yun. Pero yung mga ganun, yung mas prone sa suicide, diba? Oo, sige, dirindiri ka sa ganun. Tapos nilalayuan mo. Salamat, brother. Gusto ko maupo. Masarap sana maupo. Pwede naman natin, babaan na lang natin yung camera. Okay, pwede kaya? Sa'yo. Pwede naman po. Brother. Ano yun? Magtulo? Okay. Pwede kaya, upo muna ako. Bababa natin lang. Tatayo ako ngalay ako Baba lang po natin yung camera. Lagay mo yan dyan. Lagay mo yan dyan. Tapos ito, yun, doon ka mag-focus. Ako na bahala rito. Dali lang, ayusin ko muna tong camera na to. Glom? Oo. Ay, bababa lang ganito. Bababa natin. So, maupo muna ako, maupo tayo. Hop! Okay. Tama na, Baba natin to, Baba natin tong Baba mo dyan, brother. Sige. Okay. Ayan. Tangnan mo, mukhang okay. Maupo muna tayo. Yan. Para relax lang muna tayo ngayon. Relax lang muna. Ha? Yan. Okay.
Ayos ba? Okay, relax. Nahihirapan ako. Hirapan ka? Okay, usog ka lang muna. Usog ka ng bagya. Yan. Tutok mo sa akin, syempre. Huwag sa mga plastic. Okay. Yan. Okay na. Sige. Yan, upo muna ako kasi nang-aalay na ako. Nakatayo tayo. Uy! Yeah. Sorry po. Wala tayong tungtungan, hindi ka tulad dun. Kapag ka nandun ako, kahit pa paano, may tungtungan yung kamay ko eh. Ayan, tanong naman po ito. Ganda yun ha, maganda yung idea na yun ha. Sige, pagbigyan natin yun. Ay, di mo pala tapos sagutin yung about sa kailangan ba prioritize sa mental health ng mga kabataan? Yung maya-ayos mo yung mental health ng mga kabataan pag ikaw mismo yung nagfe-feed ng information sa kanila, magulang. Yun ang paraan para maya-ayos mo mental health ng kabataan. Hindi iingatan ko ang mental health mo, hihimasin kita. Tangina din mo dadaan sa ganun yun. Para maya-ayos mo yung mental health ng kabataan, ikaw mismo magulang, yung mamili ng mga influencer na pakikinggan ng anak mo. Ganun na lang. O anak, etong influencer na to, pakikinggan mo to. Eto, pakikinggan mo to. Eto, pakikinggan mo to. Bawat isa dyan sa mga yan, may mga matututunan ka. Halimbawa, katulad finances, o chichingkitan tayo sa finances. Tapos, konti lang sila kasi matino. Tangin, ang hirap eh. Talaga. Ang hirap eh. Konti lang sila matino eh. Pero ako ito, suggestion ko sa inyo, kayo na lang yung pumili, magulang. Kung sino ba dapat pakinggan ng mga anak ninyo, kayo na mamili. O, tapos, etong influencer na to, ito, you stay away from these people. Toxic ang mindset ng mga ulul na yan, nagpo-promote pa ng sugal. Hindi. Walang manonood dyan sa influencer na yan sa bahay na to. Ganun gawin mo. Nakabaliktad daw yung flag mo, Sir Pansin. Hindi nakabaliktad, nakahiga lang. Sabi nila nakagera na flag mo, boss. Hindi, nakaganon nga. O, hindi naman baliktad yan eh. Hindi baliktad yan. Ang baliktad, nakaganyan, nasa ibabaw yung Diba? Hindi yung baliktad yan. Nakababa lang yan, as in nakaganon yung flag, hindi nakaganon. Ganon. Wala eh. Umiikot eh. Ay, paalala mo nga sa akin yung isang pin na gagamitin ko kasi nawala na yung ipin nitong pin na to eh. May ipin kasi sa likod to. Nawala na yung ipin. Okay. Sige. Sir, marami nagpo-flood ng tanong, nasaan daw po ang location mo? Dito po kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Operating hours, 8 o'clock in the evening until 3 o'clock in the morning. Ano oras na ba? 12:55. Mamaga pa. Isang oras pa tayo. Ayan. Sige, go. Sir, shoutout muna to, si Mr. Generator Man. Isang shoutout lang po, please. Mr. Generator Man, shoutout. Hello. Kamusta? Okay, sige. Next question. Ayan. Sabi po ni Apa, pwede po bang makiupo dyan, makitambay lang habang umiinom ng beer, habang nakikinig sa live mo? Punta kayo rito. Ayos lang. Huwag ka lang papakalasing na magmamaoy ka. Kasi nasa harap tayo ng barangay. Pero okay lang yun punta kayo rito. Tapos isang pirasong beer, ayos lang. Tambay lang kayo rito. Punta lang kayo rito. Kahit di kayo bumili, okay lang. Makitambay lang, relax lang, happy lang. Good vibes. Good people, good company, good conversation, good vibes. Everybody happy. Yun. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Mark Salvador Ortiz. Ano pong gamot sa pagod na hindi kayang alisin ng tulog? Saya. Sama mo na rin pati pag-ibig. Kasi sa madalas na pagkakataon, ang pinanggagalingan ng pagod na hindi maalis ng tulog, well, maliban na lang kung meron kang health issues, check mo rin sarili mo, pa-check up ka. Baka may baradong ugat ka sa puso. Kasi ganun yung pag may baradong ugat ka sa puso, tutulog ka, pagising mo, pakiramdam mo, pagod ka pa rin. O baka naman kasi kumakain ka bago matulog. Parang ako. Ngayon, ganun pakiramdam ko, I feel like shit. Hindi siya pwede. Ang dami ko nakain kanina bago matulog eh. Sarap magluto kasi nito ni Gail eh. Bago ka matulog, huwag ka kumain. Mas maigi pa kung medyo gutom ka ng konti. Kasi yung tulog mo, quality. Versus yung sobrang daming laman ng tiyan mo, natulog ka ng busog. Pagising mo, pangit ng pakiramdam mo. Ngayon, ang pangit ng pakiramdam ko eh. Natulog kasi ako ng busog kanina eh. Ngayon, yung tungkol sa pagod ng kalooban, dalawa, either pag-ibig o saya. Kasi tignan mo, kayo, pagod din naman yung mga katawan nyo, diba? Pero nagigising ka ba sa umaga na pakiramdam mo, pagod pa rin yung puso mo? Kita nyo, diba? Gingitian kayo ngayon. Diba? Yun sinasabi ko. Masaya sila sa Ay, dito ka, sister. Maulanan ka dyan. Dito ka. Pasok ka rito. Sawa. Pasok kayo rito. Dito, papasukin mo rito. Maulanan dyan, maulanan. Yun.
So, nakita nyo yung ano, diba? Nakita nyo yung konsepto na dito, sa amin, masaya, happy lang, ganun. Everybody happy. As long as nagagawa mo yung trabaho mo. Pag hindi mo nagagawa yung trabaho mo, mabobombahan ka talaga rito. See? Kami wala rito masyadong pagod na emosyon. So, mas madalas na pagkakataon, pagod na katawan, tutulog ka, pagising mo, masaya ulit yung puso mo. Kasi, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diway tumutuyo ng mga buto. Isa sa mga pinakamasayang kagamutan sa pagod, yung masayang puso. Masayang puso. Yung mabuting balita galing sa malayong lupain, pwede rin. Kasi, isang mabuting balita galing sa malayong lupain ay gaya ng malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa. Yung mga magagandang balita, parang ebanghelyo, magandang balita yun eh. Diba? Technically, magandang balita yun eh. Kaya nga ebanghelyo, magandang balita. Good news. Diba? Pwede kayo makinig sa mga programang good times. Pwede yun. Diba? Mga joke time, paminsan-minsan. Pero meron kasi pinanggagalingan yan. Hahanapin mo kung saan nanggagaling yan. Whether it be sa trabaho mo, o sa pamilya mo, o kung ano man yun, parte ng buhay mo na nakakapagpatoxic sa'yo, kung hindi naman health issues yan. Hahanapin mo yun. Tapos, you will try your best to make that part of your life be better. Aayusin mo yung parte ng buhay mo na yun. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Sabi na tuloy, baka kulang lang po sa yakap ata, sir. Kulang din sa kiss. Yakap sulat, tsaka kiss pirin. Ayan. Meron kaming pusa rito, si Mongo. Hello. Malapit Pakita sa'yo mo nga yan, sa sir, kanila. papatong sa... Pakita mo sa kanila. Hello, Hi, Mongo. Dito ka muna. Sige, go. Next question. Ayan. Wow. Happy siya din na mo. Tanong po ng isang tao dito kanina, sir. Anong pangalan ng Diyos ang sinasamba mo? Ayoko mag-disclose. Ang dahilan kasi, eto trouble mo eh. Pag nag-disclose ka kasi ng specific tungkol sa sarili mo, ako, personal, as an influencer, baka maka-influensya ako, tapos mali. Yun ang takot ko eh. The least that I need is for someone to believe in me and then I am wrong. Mali pala ako, lalo na pagdating sa pananampalataya. Siguro kung tungkol sa pera, mamali man ako, makakabawi ka pa. Pero pag tungkol sa pananampalataya, tapos isinalig mo yung kaluluwa mo dun, tapos mali pala ako, naku, putang ina mo. Ayoko niyan. Pas ako sa ganyan. So, hindi ko masasagot yung tanong na yun. Ipagpatawad nyo na lang sa akin. Natatakot lang talaga ako para sa sarili kong kaluluwa. Tama ba? Hello, mic check. Hello, mic check. Hello. Sir, diyan yung mic mo. Ay, sorry. Si Munggo yun, sir. Si Munggo. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito, galing kay bro. Okay. Boss, anong masasabi mo sa ska? Pinapansin nila si Munggo. Ang ganda ng busa. Boss, anong masasabi mo sa scatter na nakakasira sa karamihan ngayon? Tigilan nyo na lang yan. Ganun na lang. Tigilan nyo na lang yan. Sino man yung nagpo-promote niya, huwag nyo na i-follow. Ganun kasimple. Tigilan nyo na lang. Kasi, takin na. Meron niya ako shinare kanina eh. Check nyo yun. Yung mga nasa TikTok, punta kayo sa Facebook ko. Project 1M by the Chichester. Yes. Makikita na inyo, meron ako shinare dun. Nagsasalita na yung mga unti-unti nagsasalita na yung mga nasisirang buhay. Tapos andun yung mga kwento nila, tangina nakakalunos. Parang katulad nung kay Lars Pacheco, 5 million na nadali sa kanya ron eh. Merong isang asawa ng seaman, 350,000. Babae to ha. Babae, asawa ng seaman. Tapos 350,000 yung nadali, tapos hindi pa alam ng asawa niya na nadali yung pera. Hindi alam. Ngayon, hindi niya na daw alam kung ano gagawin niya. Hindi niya rin masabi sa asawa niya kasi natatakot siya. Yeah. Alam mo, Pilipinas, matuto kayo. Pilipinas. Alam nyo ng masama eh. Diba? Alam nyo ng masama. Alam nyo ng hindi maganda dulot sa'yo. Parang itong busa na to. Hindi maganda dulot sa akin. Ayoko na siyang paalisin dito. Diyan lang yan siya, sir. Di siya alis. Happy Close siya mo yung hip, ano mo, sir? Legs mo. Ganun. Tapos dyan na siya ihiga. Ay, putang ina mo. Nakakatuwa naman itong pusa na to. Hello. Meow. Nakikis yan, sir. Brother, hello. Sige, next question. Mr. Generator Man nagsend ng 500 stars. Ay, salamat, Sabi Mr. niya, Generator Sir, please Man. paki-comfort naman po ako sa mga salita mo. Please give me advice. Niloko daw po siya ng girlfriend niya, pinagsabay daw po sila, at hanggang ngayon kinakausap pa rin daw niya, nung ex niya, yung babae nung ex niya. Laglag mo na yan. Straight, laglag mo na yan. Alam mo, bilang lalaki, understood pa na kung halimbawa ang lalaki ay natokso eh. Kasi ang lalaki may pantog na napupuno eh. Ang mga babae, emotional beings yan.
Ang ibig sabihin nun, hindi siya satisfied sa'yo emotionally. Ito ang problema, baka hindi niya sinabi yun. Kung hindi niya sinabi yun, nagpa-comfort sa iba, laglag mo na yan. Maniwala ka sa akin, laglag mo na yan. Kasi mahirap ayusin ang babaeng sirana ang tuktok. Ang lalaking siraan tuktok, malamang dahil sa pantog. Pero ang babaeng sirana ang tuktok, tangina may diferensya na emotions niya, pinagsasabay-sabay niya na yung mga lalaki. May trouble na dyan. Malamang yan, hindi mo kasalanan. Malamang nasira siya nung ex niya dati. O kung ano man. Tapos ito pa, hindi mo gugustuhin maging parte. Yung ex niya, nakikipag-usap pa siya doon. Kasi hindi pa pala siya tapos doon. Tapos ginawa ka lang niyang panakibotas. Brother, matuto ka. Matuto ka. Simple lang naman ang konsepto eh. Hindi naman masyadong komplikado itong buhay na ito eh. Pagka ang babae, hindi satisfied sa'yo, either sasabihin sa'yo yan, which is what a good woman will do, sasabihin sa'yo ng babae. O, pagsasabayin kayo na may diferensya na pag nagkaganon. Kasi tignan mo, all throughout history, diba, hindi naman sa sumasang-ayon ako kay Bugoy. Pero tignan mo, all throughout history, ang regular na makikita mo sa history, ang mga lalaki, babaero. Pero ang mga babae, hindi normal yun pag lalakero ang babae. Hindi normal yun. Out of the usual yan. So ito masasabi ko sa'yo, diretso brother, laglag mo na yan. Laglag mo na yan. Maniwala ka sa akin, tangina, magiging mas payapa ang buhay mo. Gusto mo ng, isa sa mga pinakamalulupit na dahilan? Bawat araw na ini-spend mo, na pinipilit mong i-please yung babae, na nagpipilit din naman kumalas sa'yo, araw yun na nasasayang, na sana nakikilala mo na yun para sa'yo. Heavy na. Yun ang sagot ko ro. Ngayon, hindi naman ang ibig sabihin nun dapat maging babaero ka rin. Kasi tangina, may diferensya sa rin sa'yo kapag gumanong ka. Matotrouble ka naman yan sa kabilang buhay pag nagkaganon. Sige, yun muna ang sagot ko ro. Next question. Binibenta mo po ba? Binibenta mo daw si Mingming? Hindi naman akin to eh. Pumunta lang to dito eh. Tapos nakikikain dito sa paligid namin, ganun. Hindi yan binibenta si Munggo. Hindi binibenta. Dito lang to, itong pusa na to. Lagi lang siyang nandito. Tapos, eto, nakikipaglaro lang sa amin, gabi-gabi, ganun. Making us happy. With his cuteness. Bakit to Munggo pangalan niya, sir? Sige lang nagpaalan na to Munggo eh. Kasi siguro yung mga spots niya, ganun, mukhang Munggo. Ewan ko dyan, ba't pinangalanan niya Munggo to? Meron kasing isa pang pusa rito, yung puti. Sayang yung puti na yun, hindi ko lang nga makagilap eh. Si Tokwa, ang pangalan nun Tokwa. Pinangalanan niya ng Tokwa, pinangalanan niya to Munggo. Ewan ko dyan. Sige, next question. Tanong naman po ito, galing kay Gojo Fujisaki. How to get back on track po sa buhay at lumakas ulit ang confidence kasi yung spark sa akin parang unti-unti na pong nawawala. Baka hindi mo kasi gusto yung ginagawa mo. Hahanapin mo kung ano-ano yung parte ng buhay mo. Ito, learn from me, Philippines. Makinig muna kayo sa akin. Akin muna sandali lahat ng pakinig. Kasi masyadong maraming tao yung may ganyang problema, hindi nyo lang alam. May mga tao nga nagpapakamatay dahil hindi lang nila maayos yung buhay nila. Hindi naman ganun kahirap yun eh. Hindi ganun kahirap mag-ayos ng buhay, Pilipinas. Mahabang proseso lang. Pero hindi ganun kahirap yung konsepto ng pag-aayos ng buhay. Mahabang proseso lang. Ito, pakinggan ninyo ako. Type yes kung nakikinig ka sa akin, Pilipinas. Habang iniimas ko to si Munggo. Happy siya. Hindi ka ang pagkain to ah. May pagkain ka mamaya. Ang bahala sa'yo. Papakainin kita, hindi ka magugutom ha. Okay. Habang nagta-type yes, lalaroin ko muna itong pusa. Yan, yes na daw puso. True. Glue? Okay. Yes na daw po, dami nang Ganito ka, Pilipinas. Tungkol sa pag-aayos ng buhay, hindi ganun kakomplikado. Pero baka hindi mo alam ito. Lahat tayo, may kanya-kanyang parte ng buhay natin na hindi natin gusto. Lahat tayo, including me. Lahat tayo. Ang gagawin mo, ganito. Tignan mo kung ano-anong parte ng buhay mo, yung talagang tangina sobrang miserable talaga, hindi mo talaga kayang i-tolerate. Whether it be mag-isa ka, o whether it be siguro solitude, ganon, o whether it be your job, whether it be your career, whether it be your parents, your relationship with your special someone, your relationship with your kids, and everything else in between, hanapin mo kung saan ka pinaka miserable sa buhay mo. Yung parte ng buhay mo, yung
chapin mo yung 24 hours mo. Aling parte dun sa lahat ng ginagawa mo, yung tangin na talagang pinaka-miserable ka talaga, hahanapin mo yun. Tapos, aayusin mo yun muna, yung isang piraso lang muna na yun. Halimbawa, ayaw mo ng trabaho mo, ipon ka ng sapat na pera, mag-resign ka o magpa-promote ka, pili ka na lang sa dalawa. Ba't Makati sa ilong? Hanap ka. Kung nasan yung parte ng buhay mo na pinakamagulo, pinakamiserable ka, yun muna unahin mo. Hanapin mo kung bakit ka miserable dun. Tapos chopin mo ngayon yan. Halimbawa, eto, asawa, miserable ka sa asawa. Common yan, sobra. Miserable sa asawa. Kung mo miserable sa asawa, ano gagawin? Hiwalay asawa? Hindi option yun, lalo na may anak kayo. Eto, pagsasama nyo, kabuuan. Ano ngayon yung pinag-aawayan ninyo? Pera ba yung pinag-aawayan ninyo? Kung pera, di mag-overtime ka sa trabaho. Basta may bayad. Huwag ka OTY pagka kailangan ng pera ng misis mo, diba? Yung pinag-aawayan nyo ba yung ugali niya? O yung ugali mo? Sino ba ang nagbe-bring up sa inyong dalawa ng kung ano man yung problema na hindi nyo ma-tolerate? Tapos, hahanapin mo, saan ba nanggagaling yung away tungkol dun sa bagay na yon? Kung nambababae ka, kino-call out ka ng asawa mo tungkol dyan, tigilan mo yun. Kung naman, pera ang usapan at nag-aaway kayo tungkol sa pera, dagdagan mo. Gumawa ka ng paraan para madagdagan kahit konti yung kinikita. O ikaw naman babae, baka pwedeng gumawa ka naman ng extra income, huwag mo naman iasa sa lalaki lahat. Diba? O, kung, alimbawa, mga anak, yung problema, pag-usapan ninyo ngayon kung bakit kayo nag-aaway. Maghati kayo. Mag-meet kayo sa gitna. Yung isa gusto pinapagalitan, pinapalo. Yung isa ayaw pinapagalitan, pinapalo. Ngayon, mag-usap kayo ngayon. Ano ba yung mga kasalanan ng mga bata na dapat silang paluin? All else, hindi dapat. Pagkasunduan ninyo. Tungkol sa pagsisiping, gaano ba dapat kadalas yan? At paano mo mailalagay ang babae? Kasi madalas babae lang naman yung kailangan ilagay sa kondisyon. Yung lalaki naman, lagi naman kondisyon yan eh. Paano mo mailalagay sa kondisyon yung babae para makipagsiping sa'yo? Tungkol naman sa trabaho, miserable ka sa trabaho dahil miserable ka sa boss mo. Tanong mo sa boss mo, boss, paano ko ba magagawa ng paraan na mapabuti pa yung trabaho ko? Katulad na tong pusan to. Tatanong mo ngayon. O ngayon, ang boss mo naman, sasabihin naman, ano-ano ba yung mga reklamo ng boss mo sa'yo? Iisa-isain sa'yo ng boss mo yan. O lahat ngayon ng sinabi niya, ayusin mo trabaho mo tungkol doon sa lahat ng sinabi niya. Pinagalitan ka ngayon tungkol sa bagay na hindi niya sinabi. O doon naman ngayon pwedeng bawain yung boss mo. Boss, hindi mo naman sinabi sa akin yan eh. Hindi mo naman ako pwedeng pagalitan sa bagay na hindi mo sinabi sa akin. Palitan tayo ng kalagayan, pagalitan kita, tapos wala naman akong binigay na instruction sa'yo, ano mararamdaman mo? Pwede mong bawian yung boss mo ron. Diba? O yun, tungkol sa trabaho. O alimbawa, tungkol naman sa biyanan. Bakit? Kasi nagsusumaksa kayo sa biyanan, baka pwede naman kayong umuupa sa iba. Tungkol sa utang o Shopee delivery. Bakit ba kasi order sa Shopee yung putang inang asawa mo? Baka wala kasing magawa sa buhay. Eh, bigyan mo kasi ng extra income niya para hindi yan naiisip niya extra gastos. Ayun, ganun ang pag-aayos ng buhay Pilipinas. Hahanapin mo yung parte ng buhay mo na pinaka-miserable ka. Uungkatin mo, root cause analysis, RCA, kung bakit ka miserable dun sa parte ng buhay mo na yun. Tapos, pag nakakita ka ng lalapat na, pinaka-effective, pinaka-efficient na solusyon, execute mo na kagad. Hindi mo pwedeng generalize na hindi, tangina miserable kasi yung buong buhay ko. Hindi ganun. Bakit? Eh pagka ginanon mo, puta, wala ka talaga iba rin na solution, tumawid ka na sa kabila. Diba? Ganun ang labas nun. Eh hindi nga option yun eh. Hindi option magpakamatay. Ang option, ayusin mo yung buhay mo. Paano mo ayusin? Hahanapin mo yung parte ng buhay mo na pinaka-miserable ka. Doon mo muna simulan. Diba? Bigyan mo ka ng pagkain to. Nakakatuwa naman itong putang inan to. Nakakatuwa naman to. So, nagme-make sense ba, Pilipinas? Nagme-make sense? Nagme-make sense ba, Munggo? Ayos ba? Okay, no, Munggo? Naayos ko ba yung parte ng buhay mo na hindi mo gusto? Sige, nagme-make sense ba, Pilipinas? Type yes nga. Yes, no. Natututo ba kayo, Pilipinas?
Natututo ba? Maraming may ganyang problema eh. Maraming may ganyang problema. OFW ka, ang dami mong mga kamag-anak na nagsisihingi ng pera sa'yo. Tigilan mo kasi yung kabibigay ng pera sa kanila. Kasi sabihin mo, paano yun, sasama loob nila? Ano naman kung sumama loob nila? Diba? Kaysa naman ikaw yung bumalik sa mula at mapasa kanila lang lahat ng pinaghirapan mo dyan sa abroad. Kung sumaman yung loob mo sa kanila, pwede ka naman bumawi pag uwi mo sa Pilipinas, bumawi ka na lang, pakainin mo sa Jollibee. Mas mura yun, kaysa buwan-buwan, ibigay yung pera mo sa kanila. Mas mura yun. Super yes daw. Mag-make sense ka daw. Okay, ayun, natututo na. Tangina, sana. Tangina, ito nga, nag-i-enjoy ako rito eh. Alam mo ba, Pilipinas, ito makakawento ko lang sa inyo. Kahapon, yung isa ron sa mga paborito kong customer dito. Well, dalawa pala sila, mag-business partner sila. Ayun nga, nagpapa-shoutout sila dito. Pa-shoutout po, Reds Barn Grill Gale from GR Boys. See you later. Masarap umina. Masarap magsinigang ngayon. Oh, GR Boys. Yun yung dalawa sa pinaka-paborito kong customer eh. GR Boys. Grill Reaper. Yan yung nila, negosyo nila, Grill Reaper. May sangyupsalan, ganun. Sarap dun. Sabi nila, kahapon, nakikinig daw sila sa live ko. Tapos napapansin nila, yung mga tanong, hindi na katulad dun dati ng mga basic. Ngayon, komplikado na yung mga tanong. Sabi nung isa ron sa kanila, sa dalawang mag-business partner, sabi, tumatalino na ika yung audience mo, Chester. Sabi ko, wow! Tangina, lawas! Yes! Yes! Putang ina, umuusad tayo, Pilipinas! Umuusad tayo, putang ina! Nag-enjoy ako. Ilang audience natin? Meron kang 246 sa TikTok. Ay, hindi. Sa TikTok, 446. Sa Facebook, 146. 146 lang sa Facebook? Bakit? 146. Makikisuyo nga ako sa inyo, 146. Pakishare nyo nga ito sa mga wall ninyo. It doesn't cost much. Ang hingi ko lang sa inyo, share nyo lang sa wall ninyo. Kahit bukas, delete nyo. Ngayong gabi, share nyo lang. Ngayong gabi, share nyo. 146, makikisuyo ako sa inyo. Wala naman akong kikitain dito, alam nyo naman na yun eh, di ba? Ang purpose ko rito, makatulong sa kapwa-tao. Wala akong kikitain dito, nakikita nyo, walang ads. Yeah. Naka-turn on lang dyan yung stars. Kung hindi option sa'yo magbigay ng stars, okay lang sa akin, walang problema ron. Ang kailangan ko lang, i-share mo to. Kasi, minsan, yung tanong mo, tanong din ng kapwa-tao mo. Nakatulong ka na sa sarili mo, na nakinig ka sa akin, natuto ka, nakatulong ka pa sa kapwa-tao mo. So, 146 sa Facebook, makikisuyo ako sa inyo, pakishare nyo itong post na to. 260. 260? Oo, sa kanila, sa mga audience mo, pero nakasuot kasi dito 146. Sige, sa 260 na nakikinig ngayon, pakishare nyo nga, isipin nyo, 260. Bawat isa sa inyo, meron sigurong isa o dalawa na nanood galing dun sa shiner mo. At din nakatulong ka na sa dalawang tao. Diba? Alam mo, tulong-tulong lang naman ang buhay eh. Hindi lahat ng pagkakataon, puro paamig, puro sarili mo na lang ang nasa isip mo. Kasi mga iba kasi, magla-live nga dyan. Pero tignan mo, may po-promote silang kung ano man. Diba? Ako sa akin, okay lang sa akin na hindi ka kumain dito. Okay lang sa akin na wala kang ibigay na star sa akin. Okay lang sa akin, makipanood ka lang. Diba? Binigyan mo ako ng oras mo, natuto ka, galing sa akin, nakipanood ka. O ngayon, it's time para yung kapwa-tao mo naman yung matuto. I-share nyo itong post na to, 200 plus, makikisuyo ako sa inyo. Pakishare muna itong post na to. Type done kung na-i-share nyo na. Done na po, ang dami kanina pa. Okay. Dami nagdadan kanina bago pa sabihin. Mark De Los Santos, na-share na brother, tapos na. Nag-send ng 50 and 10 stars ulit. Salamat po, salamat po. Farmaster Ryan, pa-shoutout po brother, nakikinig sa'yo habang nagtatrabaho, watching from British Island. Yung mga binigay nyo sa akin na stars, yan din yung pamimigay ko sa mga kapwa-tao. Pan-Gcash natin yun. Para dumami yung audience natin na makikinig, matututo, galing dito. Kasi libre lang naman ito. Charity lang tong The Chichester na brand na to eh. Kung meron kayong nakikitang mga ipinopromote ko na mga, binangga nung munggo yung, binangga nung pusa yung camera. Sabi, ano yan, salita kayo ng salita dyan, pakainin nyo naman ako. Hindi, nagpapalambing siya, sir. Okay. Ayan, kung ano ba yung sinasabi ko, nakalimutan ko to, nakakatawa tong pusa na to eh. Makakatulong sa kapwa-tao ito. Hindi naman lahat ng pagkakataon, puro pera. Sometimes you have to give back to the society. Kung nakikita ninyong may mga pinopromote ako ng hanap buhay ng mga kaibigan ko yun, hindi naman ako binayaran para i-promote ko sila. Yung iba sa kanila, katulad nun, ang pangalan to? Shinjiro. Yung kape, yung iniinom ko na kape, nakikita nyo sa akin, diba? Shinjiro, pinahiram ako ng refrigerator at saka freezer. Yun, tapos sasoli ko rin yun eventually, pagkatapos itong Project 1M.
Soli ko rin sa kanila yun eh. Tapos, papaipitan ko pa. E di, syempre, para ako naman yung makatulong sa hanap buhay nila, e di, pinopromote ko ngayon yung kape nila. Kasi binigyan ako ng kape, sabi, testing ko daw, nakakapayat daw. Kung palagay ninyo, pumayat ako, ayun, Shinjiro Coffee. Yun. Yun. So, nakikita ninyo ngayon, di ba? Yung pinopromote ko, hindi yan binayaran ako. No, may mga iba nagbayad, pero tagal na nun, tagal na. Sa mas madalas na pagkakataon, hindi ko pinipili yung bayad ng mga kapwa-tao pag papupuntahin ako sa kung saan mang lugar. Pag papupuntahin ako sa kung saan man lugar, ang dahilan kasi, eto, nandito nga ako, stuck ako rito. So kahit bayaran nyo pa ako, hindi ako pupunta sa kahit na anong ibang lugar. Kagabi pala, pumunta ako ron sa judging ng Tomboy Philippines. Kasi May pa lang, nung nasa Tondo pa lang ako, naka-oo na ako sa kanila. Ayoko namang masira yung salita ko sa kanila. So kahit medyo gabi na, nakakahiyaban sa kanila at na-late ako, pumunta pa rin ako sa Tomboy Philippines para mag-judge sa kanila. Yun lang yung kaisa-isang inuuhang ko. Nung May pa, na pinuntahan ko ngayon. Pero mula nung nagsimula to, hindi ako halos umaalis dito. Dito lang ako. Bahay, tinda. Bahay, tinda. Bahay, tinda. Not everything is about money, Philippines. Not everything is about money. Gaya nga nasabi ko sa inyo, yung Davao, nag-offer ng 300,000 para pumunta ako ron, may pa-promote doon na restaurant eh. Tapos may isang negosyo sa Cebu, pinapa-promote sa akin, 250,000. Tinanggihan ko parehas yun eh, kasi mas kailangan ako ng mga kapwa-tao ko kaysa kailangan ko yung pera ninyo. Pasensya na kayo. Mas kailangan ako ng mga kapwa-tao ko kaysa kailangan ko yung pera ninyo. May pera, anytime naman pwede akong gumawa ng pera. Dali-daling magbenta ng bahay ng kung sino man galing sa audience ko. Mas makungumisyon ako ron. Madali lang yun eh. Pero yung makatulong ka sa kapwa-tao mo na isang buong project, tinapos mo ng husto, mula umpisa hanggang matapos yung Project 1M, mula umpisa hanggang matapos, sumasabay ngayon sa'yo ang Pilipinas. Pag binrake ko yung pattern din, parang binrake ko na rin yung pattern ng mga kapwa-tao ko na sumasabay sa akin. Diba? So, hindi ko pwedeng i-break itong pattern na to kasi isa sa mga pinakamahalaga sa akin, Pilipinas. Kung di nyo napapansin, tungkol sa pagyaman na, isa sa mga pinaka-importante, momentum. Momentum. Nasa momentum na eh. I-break pa natin yung momentum para mag-promote ako ng kung ano man, para pumunta ako ng Davao, para pumunta na Cebu. Kahit magkano pa yan, kahit 2 milyon, 3 milyon offer nyo sa akin, hindi ko tatanggapin yan. Pasensya na kayo. Hindi lahat ng bagay tungkol sa pera. Hindi lahat ng bagay tungkol sa pera. Sugal nga eh. Halos kulang-kulang. Di naman eksakto, pero kulang-kulang 2 milyon na offer sa akin. Ang gagawin ko, simple. Ito lang, katulad ng ginagawa ko lang na live. Ang gagawin lang, simple, yung link nila. Ipipin ko lang sa comment section. Sabi ko tangina pwede yun, hindi ko pa promote. Kahit sabihin mo pa na huwag kayong magsugal. Pwede yun, sabi ko, pwede yun. Chester, paano kayo kikita ron? Sabi ko gano'n, paano kayo kikita dun? Sabi sa akin, tangina remarkable sa akin, hindi ko makakalimutan yun. You have enough credibility para link lang yung nakalagay. Magsa-sign up na yung mga tao. Sabi ko, wow, tangina. Ang taas pa rin ang tingin nyo sa akin, sabi ko naman, alam mo, nakakahiyaman, pero ayokong tumanggi. Pero ang sagot ko, sabi ko, hindi muna ngayon. Hindi mo naman alam you will never know. Diba? Baka minsan panahon, in the future, kailanganin ko sila for whatever other businesses na mapag-usapan namin in the future. So, ang sabi ko, hindi muna ngayon. Yun ang sabi ko. Pero that's another term for ayoko mag-promote ng sugal. Ayoko talaga mag-promote ng sugal. Kahit kulang-kulang 2 milyon ang offer. Tangin, laking pera nun. Sipin mo, no? Palagay mo na. 1 milyon na lang. Sa isang taon, 12 months, araw-araw, gabi-gabi ko pinopromote. Pangina, 12 million yun. Isang taon. So, Project 1M ka pa, hirap na hirap ka magbenta ng sinigang. Taka 12 million ka agad. Tangina, isang buwan lang naman, puta. Isang buwan lang kailangan mo, tapos na kagad yung Project 1M mo. Nag-promote ka lang ng sugal. Pasa ko sa ganun. So, sa mga nag-o-offer sa akin, maraming salamat po sa pag-alok ninyo. Mas kailangan po ako ng kapwa-tao ko kaysa kailangan ko yung pera ninyo. So, pasensya na po kayo. Hindi ko po matatanggap. Kung ang i-request nyo sa akin, umalis ako rito sa lugar na to o mag-promote ako ng bagay na hindi ko pinaniniwalaan, hindi ko po matatanggap. Pasensya na po kayo. Kahit magkano pa yan. Sige, next question. Si Mr. Generator Man, sir, tinatanong niya, saan ba daw location mo? Gusto daw niya mag-sponsor sa'yo. Dito lang kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Punta ka lang dito. Kumain ka lang. Okay na yun. Maligaya na ako rito. Kain ka lang. Kung gusto mo, magpakain ka rin sa mga, less fortunate. Yun ang maitutulong mo rito. Pero, so far, so good. Maligaya naman ako sa lahat ng meron ako. Maligaya din ako sa lahat ng bagay na wala ako. Ito pala, may maitutulong kayo sa akin. Kung trip nyo lang,
ayoko na kasing gumasos kasi taka na, malaki na masyado yung nagagastos ko rito. Nagmi-million na yung nagagastos ko rito sa social media ko Ayoko nang gumastos kasi wala namang pumapasok na pera sa akin dito Ang pumapasok, yan, yung stars. Pero yung sabi mo ads, wala pumapasok yun, pwede kayo mag-sponsor ng media siguro. Meron naman akong gamit Meron akong camera dito Ang kulang na ako yung kukuha. Tapos mag-e-edit. Wala na akong oras mag-edit, di ko na kaya. Wala na akong oras mag-edit. Yung kukuha lang at saka mag-e-edit. Yun, pwede kayo mag-sponsor nun. Mas gaganda yung production, tapos mas maraming tao matututo. Kung ako lang naman, ayoko nang, tangina. Yung nagagastos ko rito, malaki-laki na diba? Charity lang naman to Nangyari, naging parang kapritsyo ko na rin. Naging kapritsyo na itong butang ng social media na to. Wala naman akong kinikita rito Sa YouTube nga, merong pera doon, parang $100 mahigit Kulang-kulang $200. Matagal na yun. Matagal na yung $200 na yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakukuha kasi hindi ko may pinapadala ka na ng sulat yung YouTube. Dahil hindi naman kasi priority sa akin yung pera dito sa social media. Hindi nila mahanap yung address nitong bagong ginawa natin Ngayon, 3 buwan na yata. Parang ganun 3 buwan na. Hindi ko alam kung nasa post office o nasa kung saan man. Pero hindi pa rin napapadala yung sulat. Wala pa rin. So, in short, hindi ko pa rin nakiklaim yung more than $100 doon. Kulang-kulang $200 na nasa YouTube. Yun yung kinita. Kulang-kulang $200. Halos 10,000 lang. Mula nung nagsimula ako sa YouTube. Wala akong kinikita rito. So, in case hindi nyo alam, charity lang talaga to. Hindi naman kayo magtataka. Nakikita nyo naman, wala namang ads di ba? Walang ads. Ang nakikita nyo lang dyan, yan, bagong feature yan. Activated yung stars. Yun lang. Pero other than that, wala akong kinikita rito. Siguro, pwede mo sabihin, ito, yung sinigang. Ayan, kinikita namin. Yun lang. Pero ito naman, pinaghanap buhayan naman namin ito. Di ba? Kung yun i-consider mong kita, di, pwede na rin siguro. Pero, minsan nga, natatawa na lang ako sa sarili ko The things that you do for the love of people, the things that you do for the love of your countrymen, the things that you do for the love of God. Mga bagay na ginagawa mo sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Wala kang kinikita. Gumagastos ka lang ako kwenta-kwenta. Pero sabi ko nga, mas okay na to kaysa ang gawin ko parang katulad ni Josh Moy ka, diba? Biling sports car, biling Rolex, iyayabang sa mga tao. Tangina, hindi ako interesado sa ganun. Masyado na ako matanda para sa ganun. Bibili-bili ng mga mamahaling bagay, iyayabang mo sa mga mahihirap. Tangina. Papamukha mo sa kanila kung gaano sila kahirap, sasampalin mo ng kahirapan yung mga tao para lang lalo silang manood kasi naiinggit sila sa'yo. Tangina, nakakadiri. Anyway, sige, next question. Ayan, sir. May nagtanong dito kanina na wala na lang siya pero naalala ko yung tanong niya. Yeah. Ang question niya is, kailangan ba talagang mag-iwan ng legacy ang mga lalaki? Hindi naman. I don't think so. Pero I think you should strive for immortality. Regardless if you're a man or a woman. You should strive for immortality. Ako, paniwala ako, hindi mo naman kailangan mag-iwan ng legacy kasi eventually, ang legacy, mas tatabunan din naman yan paglipas ng panahon. Kasi isipin mo to, di ba? Mm-hmm. Naaalala mo si, yung sundalo na ang apelido Bayot? Tangina, yun ang pinakalalaking sundalo, yun ang pinakalalaking bayot na narinig ko sa buong buhay ko. Bombay location. Oo, no? Nung nagkakaipitan na yung Maute yun, di ba? Parang ISIS. Hindi ko lang alam, hindi ko lang po sure. Sa Marawi yun Maute. Nung nagkakaipitan na, naipit siya sa bakbakan. Nakapaligid na ngayon sa kanya yung mga kalaban. Tumawag siya ngayon. Tapos ang sabi, ililigtas ka namin dyan. Hindi sir, bomb my location. Takin na, naiinggit ako ron. Kaya mo nga to. Yung naiinggit ako ron, sobra. Yung you just wish you can have the same fate as that man. Isipin mo yun, Dying for your God and your country.
Nakakaingit yun. Yun yung, kung makakapagiling ako sa Diyos, sana ganun. Kasi, isipin mo yung konsepto na, lahat naman na tayo mamamatay, diba? Alam mo yung, okay, pwede kang mamatay sa sakit, katulad ng karamihan, kasi yun ang general majority, diba? Mamatay sa sakit. O sa aksidente, minority, o pinatay ka ng kung sino man, diba? Pero, if I will die, I would want to die kung hindi man hero na itong bansa, at least, at the most, hero of my faith. Parang katulad nila Abraham, di ba? Nila Moises, at lahat ng mga naunang propeta. Diba? Yun ang pinakil ng kamatayan. Yung namatay kang para sa Diyos. Hindi yung namatay ka lang dahil nag-inom ka ng sobra, nasira yung atay mo, diba? Nanigarilyo ka ng sobra, nasira yung nagka-cancer ka sa baga, o sa nguso, o gano'n yung nguso mo. Diba? Yun yung pinakil talaga ng pangarap talagang kamatayan. Kung mamatay ka para sa Diyos at sa bayan. Pero legacy dito sa mundo na to, eventually malilimutan ka rin ng mga tao. Diba? Parang katulad ng halos lahat ng mga may legacy na nakalimutan na. So, tiyan mo, isipin mo to yung 300, diba? Yung 300 lang halimbawa, sila Leonidas at saka yung iba pa. Diba? Kilala mo si Leonidas kasi siya yung nasa movie Pero kilala mo ba lahat ng 300 na yun? Lahat yun namatay. Kasama yung hari nila. Pero kilala mo ba yung 300? Technically, may legacy yun Lahat sila may legacy. Lahat ng mga Pilipinong lumaban sa Hapon na pinatay ng mga Hapon nung panahon ng digmaan. Lahat yun may legacy. Wala kang alam na kung sino-sino na sila. Ang may legacy, yung nasa pinaka-ibabaw. Pero pag ordinaryong tao ka, alam mo, malilimutan ka rin ng mga tao. Pero alam mo, ito ang pag-aasa ko Ang sabi sa Biblia, hindi liko ang Panginoon para limutin ang kabutihan na iyong ginawa sa kanyang pangalan. Iyon ang pag-aasa ko. Ang pag-aasa ko, yung konsepto na merong Diyos na nakakakita sa lahat ng bagay, na meron siyang perfect memory, na hindi niya makakalimutan lahat ng bagay na ginawa mo sa pangalan niya. So, legacy, sa mata ng mga tao, di na. Dati, oo, ganun ang paniwala ako. Tapos, syempre, kakabasa. Nakita ko, ang dami palang ginawa ni Rizal. Tapos, geopolitician din siya. Meron siyang rebulto sa napakaraming iba't ibang mga bansa. Pero ngayon, halos di na kilala ng mga tao si Rizal. Pambansang bayani pa yan. Talking about legacy, siguro naman pinakamalupit na legacy, pambansang bayani mo, di ba? Yung listahan ng mga presidente ng bansa ninyo, di ba? Pero hindi na nga natin alam kung ano-ano yung mga nagawa ng lahat ng mga presidente natin nagdaan in the past. Diba? Talking about legacy. So, malilimutan din ako ng mga tao. At lahat ng mga lalaki na nag-i-strive for legacy. Pero, ang isa sa mga bagay na importante sa akin, yung hindi ako makalimutan ng Diyos. Yun ang pinaka-importante sa akin. Kasi, meron ako isang nabasang talata sa Biblia. Ang pait nun. Ang pait, sobra. Nakakita ako ng pait na higit kaysa kamatayan. Sabi ni Solomon yun pero hindi niya dinitali. Tapos merong isa, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi si Ezekiel, si Zacarias yung nagsulat. Ang sabi, pag ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng mga karumal-dumal na kasamaan, lahat ng katuwiran niyang tao na yun ay hindi na aalalahanin pa.
bigat. Lahat ng katwiran mo na ginawa mo, di na aalalahanin pa. Mabubura na yung memorya mo. Yung memories na ginawa mo, burado yun, di na aalalahanin yun. Naalala mo yung sinabi ni Xerxes kay Leonidas? Yung something to the effect na buburahin ko yung pangalan mo sa history. Makakalimutan ng mga tao kung sino ka. Ganun yun eh. Isipin mo yung kakalimutan ka na, Diyos, ang pait nun. Ang pait nun, sobra. Walang mas mapait pa kaysa dun. Kasi kahit gaano ka kabilyonaryo, aanin mo na makamtan mo ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay. Sapagkat anong kaya mong ipalit, kapalit ng iyong buhay? Kahit sa'yo na lahat ng bagay. Lahat. Yung buong mundo. Lahat ng kayamanan ng Pilipinas, ng Amerika, ng Europe, ng Brazil, ng Japan, ng China, ng Russia, ng Ukraine, na medyo winawasak na nila, Middle East countries pa, isama mo na supplier ng langis at ginto sa mundo, aanin mo na makamta ng buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay. Sapagkat anong kaya mong ipalit, kapalit ng iyong buhay. So talking about legacy, I would rather have legacy in the eyes of my Creator than in the eyes of men. Pero syempre, kung mapapagsabay, bakit hindi? Ganun lang naman yun eh. So magandang... magsasend tayo ng Gcash. Magsasend tayo ng Gcash. Sige. Kuha muna tayo ng 3 tao na sasenda ng Gcash habang tumutuloy luha ako. Putang inang tanong niyan. So, may utang kami kahapon na 7. Tag-105, tapos 2 na tag 50. Meron na kaming na-screenshot. So ngayon, 3 naman na tag 50. So lumalabas ang utang ko sa inyo, isang upload ko na lang lahat yan, 10 tao. So sige, ikaw nang gumawa ng paraan na, screenshot na. Wait, wala pa nagsasend ng Gcash number. Yung mga komportable lang na-send yung Gcash number nyo, wag nyo i-PM sa akin, hindi ko yung mapipili pag piniem nyo. Yung mga nag-share lang, mga nag-share ng ng live, na hanggang ngayon nasa live pa rin, habang kami binabanatan ng malakas na ulan dito. Lakas! Napakalakas. Screenshot ka na ng 3. 3 lang naman ang kailangan. Okay, 3. Meron na daw isa. Sino pa? 2. 3 na? 2 dun sa isang screenshot? Hiwa-hiwala yung 3. Okay. Sige. Yun na muna ang 3. Ngayon, bukas, ang utang ko sa inyo, bale, 10 total na Gcash numbers na i-upload ko. Doon nyo na lang din makikita yun. I-upload ko yun, tapos papakita ko sa inyo yung mga sinendan. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Andito pala kami hanggang 3:00 ng madaling araw. Punta lang kayo rito. Sige, go.